bidang lalaki ay naglakbay sa panahon at naging isang sanggol. Ngunit nagkataong nakita niya ang isang fox demon na nagbabagong anyo sa isang tao. Nahihiya ang bidang lalaki at hindi makatingin ng diretso. Ngunit nang magsuot ng damit ang fox demon, lalo itong nakita ng fox demon ang bidang lalaki na napaka-cute. Kaya naghanda siyang pakainin ng sanggol ng busog. Ngunit ang cute na sanggol sa harap niya ay isang 30 taong gulang na lalaki. Siya ay pinili ng isang anghel upang muling isilang sa ibang mundo. Binigyan siya ng anghel ng isang makapangyarihang buhay na level 1002. Ngunit napagkamalan siya ng kanyang mga magulang sa bagong buhay bilang isang mahina na may level 02 lamang. Upang mapanatili ang dignidad ng maharlikang pamilya, iniwan ng kanyang mga magulang ang bidang lalaki sa ilang. Naguguluhang sinubukan ng bidang lalaki ang kanyang mahika, at hindi sinasadyang natuklasan na kaya niyang gawing bagay ang mahiwagang barrier. Magagamit pa niya ito bilang panangga at lumipad sa himpapawid. Habang natutuwa ang bidang lalaki sa kanyang maginhawang mahika, isang higanteng lobo ang lumitaw sa likuran niya. Ang bidang lalaki ay kasing liit lamang ng ilong nito. Mabuti na lang at nagamit niya ang kanyang barrier upang harangan ng biglaang pag-atake ng fox demon. Nalasahan ng tagumpay, gumawa pa siya ng maraming maliliit na barrier na parang kilati lamang sa fox demon. Nakita ng bidang lalaki na mahina ang epekto nito, kaya itinoon niya ang pansin sa puno sa tabi. Ginamit niya ang barrier upang kontrolin ang malalaking puno, at ibinato ito sa fox demon. Mabisa ang atake na ito. Nahilo ang fox demon. Sinamantala ng bidang lalaki ang pagkakataon at binuhat ang isang maliit na bundok. Nakita ito ng fox demon at napasigaw, "Diyos ko, ang lakas!" Agad itong sumuko. Sa huli, pinatawad siya ng bidang lalaki. Ipinaliwanag ng fox demon na balak niya sanang kainin ng bidang lalaki para lumakas ang kanyang mahika. Ngunit hindi niya inaasahan na ang batang mukhang sanggol ay may napakalakas na mahika. Ayaw nang magpaliwanag pa ng bidang lalaki. Kaya nagpanggap siyang isang muling isinilang na hari ng mga demonyo. Naniwala naman agad ang fox demon. Mula noon, nagdesisyon ng fox demon na sumunod sa bidang lalaki at maging tagapaglingkod niya. Ngunit nang tanggapin na sana siya ng bidang lalaki, natambay ito dahil sa sobrang paggamit ng mahika, at bumalik sa pagiging isang sanggol na gustong uminom ng gatas. Nakita ito ng fox demon at sinabing, "Wala yan. Panginoon, hintayin ninyo ako." Nagbagong anyo ito sa isang tao, at balak na painumin ng gatas ang bidang lalaki. Isang lalaki ang dumating at pinutol ang kanilang ginagawa. Nang malaman niyang iniwan ng mga magulang ang bidang lalaki, naawa ito at nagdesisyong ampunin siya. Kaya nagdala pa ito ng masarap na gatas. Malinaw na naaakit ang bidang lalaki sa masarap na pagkain. Sa huli, dahil sa tukso, sumama ang bidang lalaki sa lalaki pauwi. Naging tagapaglingkod din ng bidang lalaki ang fox demon. Lumipas ang 9 na taon. Lumaki na ang bidang lalaki. Naging isang katulong ang fox demon. Ngunit dahil sa tahimik na buhay, naisipan ng bidang lalaki na umalis. Para hindi masaktan ng kanyang mga magulang, gumamit siya ng mahika para gumawa ng isang robot na kamukha niya. Tinawag siya ng kanyang ama. Dahil akala nito ay mahina ang mahika ng bidang lalaki, gusto niya itong turuan ng eskrima para ipagtanggol ang sarili. Ngunit gusto lang humiga ng bidang lalaki. Ngunit nang makita ang seryosong mukha ng kanyang ama, napilitan siyang mag-ensayo ng eskrima. Dahil kilala ang kanyang ama bilang isang malakas na lalaki sa kanilang lugar, gumamit ng barrier ang bidang lalaki para protektahan ang kanyang mahinang katawan. Humakbang ang bidang lalaki at malakas na iwinasiwas ang espada. Naputol ang tansong espada. Namangha ang ama sa lakas ng bidang lalaki. Kaya sinubukan itong umatake gamit ang espada. Ngunit madali itong naiwasan ng bidang lalaki. Tila may nahulaan na ang ama. Kung tutusin, ang atake na iyon ay hindi maiiwasan kung walang 2 taon at kalahating karanasan. Ngunit hindi agad ibinunyag ng ama ang kakayahan ng bidang lalaki. Pagbalik sa kwarto, pinaghihinalaan niyang muling isinilang na demonyo ang bidang lalaki. Ayon sa alamat, ang anak ng isang demonyo at tao ay magmamana ng lakas ng demonyo. Ang marka ng maharlikang pamilya sa katawan ng bidang lalaki ay patunay na mayroon itong kakaibang kapangyarihan. Hindi inakala ng bata na sinusundan pala siya ng kanyang kapatid 24 na oras sa isang araw. Dahil nararamdaman ng kanyang kapatid ang malakas na mahika sa katawan niya. Ngunit noong isinilang ang bidang lalaki, natuklasan na mahina ang kanyang mahika. Akala ng lahat ay wala siyang talento sa mahika. Kahit ang kanyang ama ay nandidiri at itinapon siya sa kagubatan. Pero ang bidang lalaki lang ang nakakaalam na siya ang pinili ng Diyosa. At noong araw na iyon, ang teritoryo ng kanyang kinakapatid na ama ay sinalakay ng mga tulisan. Pinangunahan niya ang kanyang mga sundalo upang labanan sila ngunit nahulog sa isang patibong. Kahit na maswerte siyang nakatakas, ang kanyang hukbo ay nagtamo ng malaking pinsala. Sa oras na ang lahat ay nawawalan na ng pag-asa, palihim na ginamit ng bidang lalaki ang isang barrier upang pagalingin ang kanilang mga sugat. Nakakagalaw na ang mga pako. Anong nangyari?
Pagkatapos, naghanda ang bidang lalaki na palitan ng kanyang kinakapatid na ama sa pagdidisiplina sa mga magnanakaw. Ngunit pagkatapos magsagawa ng pagsisiyasat, natuklasan niya. Mayroon ding mga ordinaryong sundalo na kasama sa kanila. Nangangahulugan nito na ang kalaban. Malamang ay alam na ang kanilang impormasyon. Kaya, nagpa siya ang bidang lalaki na magsagawa ng pagmamanman. Ngunit siya at ang kanyang katulong. Habang lumilipad sa langit ay nakita ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Sa kabilang banda, mabilis na sumugod ang bidang lalaki sa loob. Sa sandaling hindi pa nakakapag-react ang pinuno ng kalaban. Nasupil na ng bidang lalaki silang tatlo. Isa sa kanila ang gustong magsalita pa. Ngunit sinampal siya ng bidang lalaki sa pader. Ang dalawa pa ay natakot at agad na inamin ang kanilang pagkakakilanlan. Lumalabas na sila ay mga sundalo ng kalapit na bansa. Nagpapanggap bilang mga magnanakaw upang lumikha ng kaguluhan. At ang dahilan kung bakit naging ganito kadali, ay dahil sa tulong ng isang especially iya. Ngunit hindi nila alam kung sino talaga ito. Naisip ng bidang lalaki. Ang taong makakagawa nito ay tiyak na may malaking kapangyarihan. Malamang na gusto nilang samantalahin ang pagkakataong ito para patalsikin ang kanyang kinakapatid na ama. Pagkatapos, pinasalamatan ng bidang lalaki ang kanilang pagiging tapat sa pakikipagtulungan. Naiintindihan ko, salamat sa inyong mga sagot. Shelka, maaari mo bang sunugin ang buong kuta na ito? Opo, sumusunod lang kami sa utos. Wala akong pakialam sa mga dahilan ninyo. Total, sinalakay ninyo ang aking ama, hindi ba? Paano ko ito mapapalampas ng ganoon na lang? Pagkatapos, sinunog ni Shelka ang buong kuta kasama ang mga tao sa loob. At ayaw ng bidang lalaki na maging masyadong mapagmataas. Kaya, ipinaalam niya sa kanyang kinakapatid na ama sa pamamagitan ng isang anonymous na sulat. Ngunit nahulaan ng kanyang kinakapatid na ama na gawa ito ni Shelka. Total, siya lang ang kayang kontrolin ng apoy ayon sa kanyang kagustuhan. Gayunpaman, hindi inaasahan ng kinakapatid na ama na ito ay utos ng bidang lalaki. Akala niya ay aksidenteng natuklasan ni Shelka. Kaya, sinamantala niya ang pagkakataon para puksain ng mga magnanakaw. Gayunpaman, alam ng kanyang nakababatang kapatid na babae na hindi ito isang aksidente. Kaya, pinuntahan niya si Shelka upang itanong kung may dalawang bidang lalaki. Dahil noong nakaraang araw, nakita niya ang anino ng 2 taong lumilipad sa kalangitan sa gabi. Ngunit sa luika, ang bidang lalaki ay walang sapat na mahika para suportahan ang kanyang paglipad. Kaya, pinuntahan ng nakababatang kapatid na babae ang kwarto niya para tingnan. Kahit na natutulog ang kanyang kuya, hindi niya maramdaman ang nakakatakot na aura nito. Medyo nagulat si Shelka nang marinig ito. Hindi niya inaasahan na mararamdaman niya ang lakas ng bidang lalaki. Pagkatapos, sinabi niya sa nakababatang kapatid na babae ang katotohanan. Ang natutulog ay ang puppet clone ng bidang lalaki. At ang nakakatakot na aura na naramdaman niya ay ang malakas na mahika ng bidang lalaki mismo. Ito ang pagkakakilanlan ng isang demonyo na kahit si Shelka ay hindi kayang maabot. Sa madaling salita, si Ginoong Heart ay isang pambihirang tao. Alam ba ni Shelka ang tunay na pagkatao ng aking kuya? Siyempre, pero hindi ko ito maaaring sabihin kahit kanino. Iya. Ang sobrang pagpansin sa mga detalye ay hahadlang sa iyong paglaki. Pagkatapos, iniulat ni Shelka ang nangyari sa bidang lalaki. Natatakot ang bidang lalaki na magsumbong ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa kanilang ama. Kaya, gumawa siya ng isang barrier para mabantayan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Kasabay nito, nagdagdag siya ng isang warning effect sa barrier. Gayunpaman, kumpara sa palihim na pagmamanman ng bidang lalaki, mas direkta ang nakababatang kapatid na babae. Sa sumunod na isang linggo, palaging sinusundan ng nakababatang kapatid na babae ang bidang lalaki at tinititigan ito. Kahit naliligo ang bidang lalaki, hindi siya sumusuko. Buti na lang, dumating ang festival pagkatapos ng 7 araw. Ihahanda ng kanilang ina ang nakababatang kapatid na babae para dumalo. Plano sana ng bidang lalaki na isama si Shelka para protektahan silang dalawa. Ngunit dahil nasa isang misyon ito sa labas, hindi pa ito nakakabalik. Bilang resulta, pagsapit ng gabi, pagkahigi ng bidang lalaki, biglang tumunog ang alarma sa tabi niya. Lumalabas na nakasalubong ng kanilang ina ang isang grupo ng mga sundalo ng imperyo. Nang makita niyang malapit ng mapahamak ang dalawa, narinig ng nakababatang kapatid na babae ang boses ng bidang lalaki. Sa ilalim ng kanyang gabay, dinala ng nakababatang kapatid na babae ang kanilang ina sa isang kuweba. Pero maliwanag sa loob ng kuweba, hindi parang taguan. Kaya, nagpa siya si ina na lumabas para akitin ang mga sundalo. Ngunit pagkaalis niya ay nalaman niya na ang pasukan ng kuweba ay natatakpan ng isang ilusyon. Ngunit huli na para bumalik si ina, dahil natuklasan na siya ng mga sundalo, para hindi siya maging bihag. Matapang na itinaas ni ina ang kanyang maikling espada. Sa kabutihang palad, sa huling sandali, dumating ang bida. Huli pa rin. Lumipad na ako sa pinakamabilis na kaya ko. Buwisit, nakakainis.
Nakakapikon talaga. Sino ka? Nakakaabala. Matapos matalo ang mga kalaban, hindi pa rin isiniwalat ng bida ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpa siya siyang ipaalam sa kanyang ama, at lihim na protektahan sila. Ngunit nakilala ng kanyang kapatid na babae ang kanyang presensya. Nang palis na ang bida, tinawag siya ng kanyang kapatid. At hindi namamalayang lumingon ang bida. Tama nga. Ang kapangyarihan ni kuya ay para parusahan ng kasamaan, di ba? Oo, tama. Sabi ni ina, ang mga kaibigan ng katarungan ay ang mga pumupuksa sa kasamaan. Nako, ngayon ko lang naintindihan si kuya. Dapat itong manatiling lihim. Hindi maaaring malaman ang tunay mong pagkakakilanlan. Naiintindihan ko. Magsisinungaling ako kay ama. Angas naman ang bidang ito. Dahil lang sa nakakonekta siya sa internet ng ibang mundo. Ginawa niyang otaku ang kanyang kapatid. Pero hindi pa yun sapat. Para lubos siyang handa ng kanyang kapatid. Nag-aral pa siya ng mahika para maging gwapo. Transform. Ang gwapo ni kuya na superhero. Nakakahiya. Ang galing. Noong araw na iyon, habang nakikipag-usap sa kanyang kapatid, nabanggit ng bida ang anime mula sa kanyang nakaraang buhay. Tuwang-tuwa ang kanyang kapatid. Kaya, para hindi mabaygo ang kanyang kapatid, pagkatapos ng 2.5 linggong pag-aaral, sa wakas ay nakakonekta na ang bida sa internet ng totoong mundo. Nang makita ang mga palabas pambata, agad na pinili ng kanyang kapatid ang stylish na babaeng salamangkero. Simula noon, parang nabuksan ng isang bagong mundo para sa kanyang kapatid. At 24 na oras siyang nakaharap sa computer. Ngayon naman, hindi na ito kinaya ng bida. Kahit medyo nalulungkot siya, para hindi maging pabaya ang kanyang kapatid. Sa huli ay, binawasan niya ang oras ng paglalaro ng kanyang kapatid sa 3 oras. Bakit? Dahil hindi ito mabuti para sa kalusugan ng mga bata. Malusog pa naman ako. Hindi pwede, maligo ka na at kumain. Mabuti naman. Para mapabago ang isip ng bida, sinimulan siyang sundan ng kanyang kapatid. Kahit sa pagligo o pagtulog, lagi silang magkasama. Nang makita ang masayang mukha ni ina, gusto na lang mamatay ng bida. Noong araw na iyon, dahil maraming magnanakaw sa kanilang teritoryo, nagpa siya ang ama na siya mismo ang manguna sa pagsugpo sa kanila. Nang makita ang pag-alis ng kanyang ama, nalungkot ang kapatid na babae. Hindi niya maintindihan kung bakit may masasamang tao sa mundo. Pagkatapos, tiningnan niya ang bida. Iniisip niya na ang kapangyarihan ng bida ay para magdala ng kapayapaan sa mundo. Nagsisi ang bida. Sana hindi niya pinakita sa kapatid niya ang anime. Pero huli na ang lahat. Kaya, para hindi masira ang pangarap ng kanyang kapatid tungkol sa mga superhero, nagpa siya ang bida na gumamit ng paraan na gusto niya. Para gumawa ng mahika para magbago ng anyo. Dahil dito, nagkaroon din ng pangalawang pagkakakilanlan ng bida. Nang makita ang paghanga ng kanyang kapatid, gusto na lang magpalamon sa lupa ng bida. Dahil delikado ang gagawin niya, hindi niya pinayagan ng kapatid niya na sumama. Pero bilang kapalit, iniwan niya ang isang screen na magpapakita ng lahat ng mangyayari. Mabilis na natagpuan ng bida ang mga magnanakaw. Para makasiguro, gumamit muna siya ng mahika. Para harangan ang daan nila. Kahit pwede na itong matapos. Para hindi mabaygo ang kanyang kapatid, nagpa siya pa rin ng bida na magpakita. Sino ka? Ang kaibigan ng katarungan. Nandito na. Nagalit ang mga magnanakaw sa ginawa ng bida. Pero, natuwa ang bida sa pag-atake nila. Pagkatapos, dahil sa mahina nilang atake, lahat ng magnanakaw ay napabagsak niya. Habang natutuwa ang bida, bigla niyang nalaman na napaligiran na siya ng kanyang ama. Nang tanungin ng ama ang kanyang pagkakakilanlan, biglang may naisip na magandang ideya ang bidang lalaki. Ang totoo, ang pangalan ko ay... Putang ina, hindi ko pa naisip. Dahil sa kalokohan ng bidang lalaki, hindi nagatubiling maniwala ang ama. Pagkatapos, tinanong niya ulit ang layunin ng bidang lalaki sa paggawa nito. Layunin, iyon. Tama, katarungan. Ako ang tagapagpatupad ng hustisya. Ang lalaking nagpoprotekta sa katarungan, nagpapalaganap ng katarungan, nagpapatupad ng katarungan. Hindi ko na kaya, nakakahiya. Sino ba talaga itong lalaking ito? Pag-uwi sa bahay, hindi na maayos ang bidang lalaki. Ngunit hindi inaasahan na hindi pa rin siya titigilan ng kanyang kapatid na babae. Matapos ang napakaraming beses na pagpapatupad ng katarungan ng bidang lalaki, tinawag siya ng mga tao na mandirigmang gabi.
Dahil dito, tuluyan nang bumigay ang kanyang kapatid na babae. At naging isang malaking tagahanga niya. Mula noon, hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Dahil sa pag-alis ng bidang lalaki sa bahay. Natapos na rin niya ang paggawa ng robot. Hindi lang ito nakakapag-usap ng malaya. Maging ang masungit nitong ugali ay kapareho ng bidang lalaki. Magandang umaga. Nandito ka pala, Charlotte. Parehong nagsasalita ang dalawang kuya. Sino ba talaga ang kuya ko? Wala sa kanilang dalawa ang kuya mo. Ginoo, malapit na ang oras. Tama, pumunta ka na lang at ikaw ang pumalit sa akin sa seremonya. Hindi ako pupunta. Walang silbi. Sa oras na ito, may dalawang importanteng bisita ang dumating sa teritoryo. Nang makita ang ama na tinawag silang prinsipe at prinsesa, napagtanto ng bidang lalaki, na ang dalawang ito ay ang kanyang mga kapatid. Ngunit, biglang nagalit ang prinsipe. Dahil lang nang tawagin siya ng kanyang ama, inuna ang pangalan ng prinsesa kaysa sa kanya. Pinilit niya ang kanyang ama na humingi ng tawad sa kanya. Bagamat hindi natuwa ang prinsesa sa ugali ng kanyang kapatid, ang ate na ito, ay hindi binibigyan ng halaga ng kanyang kapatid. Huwag mo akong pangaralan gamit ang pagiging ate mo. Ikaw, ang babaeng magiging sakripisyo lamang sa politika. At ako, ang magiging hari, ay magkaibang magkaiba. Masyado nang gasgas ang pagiging basura ng prinsipe na ito. Anong klaseng kapaligiran ang lumikha sa katangahan niya? Hoy, ikaw, bakit mo ako tinitignan? Walang may alam ng tamang asal dito. Siya ba ang basurang level 2 na yun? Kung ganoon, tuturuan kita ng leksyon, lumaban ka sa akin. Kamahalan, hindi maganda yan. Siyempre, magiging magana ko sa iyo. Kaya, bilang ang taong pagagan ko, nakita ang kayabangan ng kalaban. Na-curious ang bidang lalaki at tiningnan ang level niya. Sa ngayon, level 9 pa lang ang prinsipe. Pero maaari siyang umabot ng level 40. Ang ama at prinsesa naman, ay malinaw na walang potensyal gaya ng prinsipe. Nang makita na nagdi-distract ang bidang lalaki, itinaas ng prinsipe ang kanyang espada at inatake siya. Hoy hoy, huwag kang umiwas. Paano kita tuturuan ng leksyon? Sige na sige na. Maawa ka. Bakit? Lumaban ka naman. Kaya ko bang lumaban? Hindi pa nakaranas ng ganitong kahihiyan ng prinsipe na lamaking spoiled. Ngunit, kahit anong gawin niya, kaya siyang patumbahin ng bidang lalaki nang walang kahirap-hirap. Natulala ang prinsesa sa kawalan ng magawa ng bidang lalaki. Hindi siya makapaniwala na ang bidang lalaki na kayang gumamit ng high-level enhancement magic ay level 2 lang. Tuluyan nang nagalit ang prinsipe. Hindi niya pinansin ang pagpigil ng prinsesa. At gumamit siya ng fireball spell. Nang makita ito, gumamit ang bidang lalaki ng barrier spell. At direktang sinipsip ang fireball. Natigilan ng prinsipe. Ngunit, hindi pa rin siya sumuko. Dahil dito, tuluyan nang nawalan ng pasensya ang bidang lalaki. Fireball ba ang magic na ginamit mo kanina? Kung ganoon, isasauli ko sa iyo. Hay salamat, makakapagpahinga na rin ako sa wakas. Pasensya na sa abala na dulot ng kapatid ko. Walang anuman, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Maaari ko bang itanong, level 2 ka lang ba talaga? Oo. Kung ganoon, pasensya na sa pagtatanong ko. Angas talaga nitong bidang lalaki na ito. Pagka-reincarnate pa lang niya sa ibang mundo, iniwan na siya ng kanyang mga tunay na magulang. Akala mo magiging kontrabida siya at maghihiganti. Pero dahil lang sa sobrang cute ng kapatid niya, nagising ang kakayahan ng bidang lalaki, na sumunod sa gusto ng kapatid niya, at naging isang tagapagpatupad ng katarungan. Nakita ang dalawang magkapatid na masayang naglalaro. Hindi mapakali ang katulong na nasa tabi nila. Agad niyang sinabi na gusto rin niyang sumali. Nang marinig ito, kumislap agad ang mga mata ng nakababatang kapatid. Kung tutusin, kahit anong kwento pa man, laging may kasama ang bayani. Tiningnan ng dalawang babaeng makukulit sa harap niya. Nanahimik na lang ang bidang lalaki. Sa ibang lugar, isang grupo ng mga tulisan ang masayang naghahati ng kanilang nasamsam. Ngunit hindi inaasahan na sa oras na iyon, mula sa kaibuturan ng kagubatan ay may isang hindi inaasahang bisita. Ako ang madilim na kabalyero, mas maitim pa sa dilim ng gabi. Madilim na kabalyero, dumating na. Mamadilim na kabalyero. Mas mapula pa sa pula. Ang pangalan ko ay Pulang Kabalyero. Nagliliyab na lobo. Magaling. Hindi pinansin ang takot na mukha ng mga tulisan. Agad na gustong sunugin ng lobo ang mga ito.
Natulala ang bidang lalaki. Kung tutusin, ang kanilang target ay isang menor de edad na babae. Ang ganitong kalupit na eksena ay talagang bawal. Nang makita niyang hindi niya mapigilan ang nagngangalit na lobo, gumamit agad ng harang ang bidang lalaki para protektahan ang mga tulisan. Ngunit hindi ito gumana. Kung ganon, gamitin natin itong atake na ito. Kumusta? Tumigil ka. Sinabi ko na, huwag kang sumobra. Naiintindihan ko. Pero ang mga humahadlang sa aking Panginoon ay mga basura. Wala kang naiintindihan. Hindi ko na kaya ang ugok na ito. Kinabukasan, pagkatapos dumalo sa isang salo-salo, ang nakababatang kapatid. Pagpasok pa lang sa pinto ay nakita na niya ang bidang lalaki na nakahilata. At ang dahilan kung bakit nakarelax ang bidang lalaki ay dahil sa robot na kanyang ginawa. Ngunit dahil ang ugali ng robot ay kapareho ng bidang lalaki, kaya't hindi niya gusto ang pagiging tamad ng bidang lalaki. Hindi ko na kaya. Lagi mo na lang akong pinapagawa ng mga trabaho mo. Ano ba talaga ako sa'yo? Mas mabuti pa ang ibang kuya. Bukas, sasama rin ako sa kanya para mag-inspeksyon. Nang marinig na inimbitahan ng prinsipe ang nakababatang kapatid para mag-inspeksyon ng mga pananim. Nagduda ang bidang lalaki na may masamang balak ang lalaking iyon. Tiningnan muli ang robot na nakahiga sa kama. Mas ligtas kung siya na lang mismo ang pupunta. Pagsapit ng gabi, habang sinusuri ng bidang lalaki ang ruta ng inspeksyon, bigla niyang nakita ang isang grupo ng mga kakaibang tao na nagsasagawa ng isang ritual. Kaya't natural na lumapit siya para tanungin kung ano ang ginagawa nila. Nang mabisto ang kanilang sekreto, agad na nagpa siya ang mga nakaitim na patayin siya. Ngunit, paano sila magiging kalaban ng bidang lalaki? Sa loob lang ng 2.5 segundo, halos lahat ng nakaitim ay natalo na. Ngunit, hindi pa rin sumusuko ang kanilang pinuno. Ginamit niya ang natitira niyang lakas para matagumpay na ipatawag ang kalansay na kabalyero sa Magic Circle. Medyo na-excite ang bidang lalaki sa nakita. Kung tutusin, ito ang unang beses na nakakita siya ng ganitong klaseng kalaban sa totoong buhay. Nang makita niyang sumugod na ang kalaban, isang hampas ng espada ang ginawa ng bidang lalaki. Mukhang maganda ang resulta. Ngunit ang kalansay na kabalyero ay kabilang sa mga undead. Kaya't hindi sila basta-basta natatalo. Kahit anong gawin ng bidang lalaki para sirain sila, bumabangon pa rin ang mga kalansay na kabalyero. Medyo nainip na rin ang bidang lalaki nang makita ito. Sa tamang pagkakataon, napansin niya ang pulang ilaw na nagmumula sa dibdib ng mga kalansay na kabalyero. Kaya't sa sumunod na segundo, nasaksihan ng mga nakaitim ang isang nakakatakot na pangyayari. Parang nabaliw ang mga kalansay na kabalyero, at inatake ang sarili nilang mga kasama. Kahit hindi malinaw kung ano ang nangyari, malinaw na may alas pa ang kanilang pinuno. Agad niyang ipinatawag ang isang demonyong elepante mula sa Magic Circle. Talagang mapanganib ang demonyong elepante. Hindi biro ang lakas nito. Tagumpay, epektibo ang atake. Talunin mo na ito. Pansamantalang minaliit ng bidang lalaki ang lakas ng demonyong elepante. Pero ayos lang. Kung tutusin, kung titignan mong mabuti, mayroon din sa dibdib ng demonyong elepante. Kaya't pagkatapos maiwasan ng suntok ng demonyong elepante, lumipad siya sa langit. Pagkatapos, nagpatawag siya ng isang malaking maso, at itinutok ito sa dibdib ng demonyong elepante. Dahil sa mahika ng bidang lalaki, pagkatapos mawala ng malay sandali, ibinaling ng demonyong elepante ang atensyon nito sa mga nakaitim. Sa puntong ito, wala na silang nagawa kundi sumuko. Ngunit, sa harap ng pagtatanong ng bidang lalaki, walang sinabi ang kanilang pinuno. Ikinabahala ito ng bidang lalaki. Walang silbihang mag-alala, dahil kung ayaw niyang magsalita, wala na siyang magagawa. Agad na, inutusan ng bidang lalaki ang mga kalansay na kabalyero na magukay ng malaking butas. Ilibing silang lahat ng buhay. Narinig ang pagdaing ng kanyang mga tauhan. Sa wakas ay umami ng pinuno. Lumalabas na lahat sila ay tauhan ng reyna. Ang aksyon ngayong gabi ay paghahanda para sa pagpatay kay Charlotte. Nang marinig ito, sa wakas ay ipinakita ng bidang lalaki ang kanyang bihirang pagkawala ng kontrol. Isang dahilan lamang kung bakit gustong patayin ng reyna si Charlotte. Ang talento ni Charlotte ay banta sa kanyang posisyon. Kaya, kailangan nilang alisin si Charlotte bago pa siya lumaki. Sa wakas ay naunawaan na ng bidang lalaki ang lahat. Ang mga panganib na naranasan ni Charlotte noon ay pinlano pala ng kanyang sariling ina. Tulad ng pag-abandonan niya sa kanya, gagawin ng babaeng iyon ang lahat para mapanatili ang kanyang posisyon. Hindi mapapatawad. Tumigil ka. Muntik nang mawala ng kontrol sa kapangyarihan. Hindi ko mapapatawad ang sino mang magtatangkang agawin ng mahalaga sa akin. Kahit pa siya ang aking tunay na ina. Sige. Paano ko siya haharapin? Kinabukasan,
Natuloy pa rin ang pagbisita. Sa loob ng karuwahe, pinayuhan ni Charlotte ang bidang lalaki na huwag panghinaan ng loob. Natural lang na matalo siya sa bidang lalaki sa tunggalian. Sa halip, dapat siyang maging proud dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na hamunin ang bidang lalaki. Tama. Oo, at hindi nakakahiya ang matalo. Huwag niyo na akong aliwin. Ayoko lang nakawan mo ako. Hindi ka naman gumamit ng mahika noon, di ba? Anong ginawa mo? Kailangan mo lang isiga ang mga salitang, lumalakas ako sa ganitong pakiramdam. Para mapalakas ang sarili. Anong ibig mong sabihin? Kakaiba. Madaling tinanggap ng aking ama at ng iba pa ang mahikang ito. Talagang si Kuya Arno. Pagdating sa destinasyon, masayang hinailan ni Charlotte si Prinsesa Lily papunta sa bukirin ng Trigo. Malinaw na may sama pa rin ng loob ang prinsipe sa bidang lalaki. Dahil dito, galit na galit si Shelka na naging bulldozer. Pagkatapos, muling pinuntahan ng bidang lalaki ang kanyang ama. Maingat niyang tinanong ang tungkol sa reyna. Hindi naglihim ang kanyang ama. Matapos ipaalala ng madilim na kabalyero, nalaman niya kung gaano kasama ang reyna. Pero wala siyang magagawa. Kailangan ng kaharian ng reyna sa ngayon. Dahil matagal nang nawala ang otoridad ng kasalukuyang hari, maraming maharlika ang gustong pumalit sa kanyang pwesto. Kung walang reyna na malakas na susupil, tiyak na magkakagulo sa kaharian. 2 taon bago isinilang ang bidang lalaki. Mag-isang pinatay ng reyna ang hari ng mga demonyo. Noon siya naging bayani ng kaharian. Pagkatapos, dahil sa malakas na suporta ng mga tao, ikinasal siya sa hari. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang ambisyon ng reyna. Gayunpaman, kung may malakas na papalit sa reyna, magbabago ang lahat. May napili na ang kanyang ama. Pero kailangan niyang maghintay hanggang sa lumaki ang taong iyon. Isang napakatalinong bata, tiyak na magiging mahusay na pinuno ng bansa sa hinaharap. Si Charlotte ba ang tinutukoy niya? At, mahirap sukatin ang kanyang lakas. Kahit na parang hindi niya namamalayan. Pero sa tingin ko, mas malakas siya kaysa kay Prinsesa Lily. Sa madaling salita, mas magaling pa siya kaysa sa reyna. Sa puntong ito, ano pa ang inaasahan ko sa iyo? Naiintindihan mo ba? Kaya mo ba? Siyempre. Ang dapat kong gawin ay protektahan si Charlotte hanggang sa maging mahusay siyang reyna. Sa ganoon, makakapagpahinga na ako. At masisiyahan sa buhay ko sa ibang mundo. Ang bidang lalaking ito ay talagang makapangyarihan. Dahil lang sa pagnanasa ng kanyang ina sa kanyang nakababatang kapatid, reyna sa mundo. Sa harap ng bidang lalaki, isa lamang siyang masoner ang alagang hayop. Nang makita ang pag-alis ng bidang lalaki, tuluyang nasara ng loob ang reyna. Parang alipin lang. Makapangyarihan. Hindi pa katagalan, nalaman ng bidang lalaki na ang utak sa likod ng pagtatangka sa buhay ng kanyang kapatid ay ang kanyang sariling ina, at tiyak na nataman nito ang kanyang kahinaan. Sa kabilang banda, nalulunod pa rin ang reyna sa kanyang kagandahan. Gayunpaman, nang marinig niya na buhay pa ang kanyang kapatid, nagalit siya ng husto. Hindi hahayaan ng reyna na may magbanta sa kanyang posisyon. Madilim na kabalyero, sinong maglalakas loob na hamarang sa aking prinsesa kumikinang? Hindi takot mamatay. Kung gayon, ako na mismo ang kikilos. Gamit ang banal na espada na tumalo sa hari ng kadiliman. Gusto mo ba akong kalabanin? Gusto mo ba? Oo, mahal na prinsesa, tumabi po kayo. Madilim na kabalyero. Lumitaw. Hindi inaasahan ng mahal na prinsesa na may ganito kapangahas na tao. Naglakas loob na sumugod mag-isa sa palasyo. Kaya, para parusahan siya, direktang pinatawag ng mahal na prinsesa ang napakaraming likido. Pinalibutan ng bidang lalaki. Balak niya sanang lunurin ang kalaban ng dahan-dahan. Ngunit hindi niya inaasahan na madaling makakatakas ang bidang lalaki. Kahit hindi nagulat ang mahal na prinsesa dito, minaliit pa rin niya ang bidang lalaki. Dahil kahit anong galaw ang gamitin niya, hindi niya magawang masaktan ang katawan ng bidang lalaki. Kahit kaunti. Habang medyo natulala ang mahal na prinsesa, sinamantala ng bidang lalaki ang pagkakataon para magpakawala ng energy blast, na nagpabalik sa kanya sa realidad. Kahit sinubukan ng mahal na prinsesa na lumaban, ang walang katapusang mahika ng bidang lalaki, ay nagdulot pa rin sa kanya ng takot. Kahit ang hari ng kadiliman ay walang ganitong kalakas na kapangyarihan. Nang maramdaman niyang paubos na ang kanyang mahika, nagdesisyon ng mahal na prinsesa na isugal ang lahat. Gagamitin niya ang mismong espada na ginamit niya para patayin ang hari ng kadiliman. Para siya mismo ang magpadala sa bidang lalaki sa kabilang buhay. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng mahal na prinsesa ay, kahit gaano niya kabilis iwas-iwas ang espada, madali pa rin nasasanggan ng bidang lalaki ang kanyang mga atake. Sa pagkakataong ito, tunay na nag-alala ang mahal na prinsesa. Sa sumunod na segundo, tumalon siya ng mataas, at direktang dinagana ng bidang lalaki. Walang sino man ang makakatalo sa akin gamit ang espada.
Ako ang pinakamalakas sa mundo. Iyon lang ba ang pinakamalakas sa mundo? Wala namang espesyal doon. Tapos na ang oras. Anong gagawin mo? Ramdam ang lamig na dala ng kwintas. Hindi matanggap ng mataas na mahal na prinsesa. Ang ganitong kahihiyan. Gayunpaman, wala namang pakialam ang bidang lalaki sa nararamdaman ng masamang babaeng ito. Tutal, dahil sa bagay na ito, nasa kamay na niya ang buhay ng mahal na prinsesa. Pagkatapos, binalaan ng bidang lalaki ang kalaban. Na mula ngayon, huwag na huwag niyang gagalawin ng pamilya ng kanyang kapatid. Kung hindi, ang kwintas na ito ang makakasama ng mahal na prinsesa habang buhay. Nang makita niyang tapos na ang lahat, walang pag-aalinlangang tumalikod ang bidang lalaki at umalis. Iniwan ng mahal na prinsesa mag-isa. Sa palasyo, umiiyak sa sakit. Lumipas ang 5 taon. Malapit na ang ika-15 kaarawan ng bidang lalaki. Tila natakot ang mahal na prinsesa sa nakaraang laban. Dahil dito, sa wakas ay naranasan na rin ng bidang lalaki ang mapayapang buhay na kanyang pinapangarap. Sa sandaling ito, biglang ipinagmalaki ng kanyang kapatid sa bidang lalaki ang kanyang nagbabagong brooch na gawa sa yelo. Hindi naman nagpatalo ang babaeng espiritu ng lawa, at direktang gumawa ng isang perpektong kastilyo ng yelo. Natulala ang bidang lalaki sa nakita. Gayunpaman, higit pa rito, ang ikinagugulat ng bidang lalaki ay, kung hindi ba talaga nilalamig ang babaeng espiritu ng lawa sa suot niyang damit pangkatulong sa gitna ng taglamig. Ano po ang sinasabi ninyo? Ito ang paboritong damit ng aking Panginoon. Bukod dito, wala na akong gustong isuot na iba. Sa madaling salita, nagpapakamatay lang siya sa lamig. Nang makita niyang halos mamatay na sa ginawang babaeng espiritu ng lawa pero nagpapakatatag pa rin. Wala nang nagawa ang bidang lalaki kundi gumamit ng barrier para bigyan siya ng sweater. Pagkatapos, sinabi niya sa babaeng espiritu ng lawa na sa susunod, dapat ay diretsuhin na niya ang kanyang sasabihin. Mayroon akong mga 10 kahilingan. Sige. Kuya, may kahilingan din ako. Sige, sabihin mo. Sa totoo lang, may inihanda ang kapatid niya para sa araw na ito. Isang special skill na may kinalaman sa yelo. Pero sayang at hindi niya ito magamit. Kaya, umaasa siyang matutulungan siya ng kanyang kuya na matupad ang kahilingan na ito. Nang marinig ito, biglang nakaramdam ng masama ang bidang lalaki. Pero hindi niya talaga matanggihan ang hiling ng kanyang kapatid. Kailangan itong gawin ngayon na. Kailangan na itong gawin. Alam ko na. Ang galing. Bakit kapatid ko lang? Inaabangan ko na ito. Kulayan ito ng matingkad na pula gamit ang iyong dugo. Duguan na tipak ng yelo. Nakakahiya. Durog-durugin ang lupa. Sa pagkakataong ito, hiyang-hiya ang bidang lalaki na gusto na niyang magpalamon sa lupa. Pero dahil nayayakap niya ang kanyang kapatid, pakiramdam niya ay sulit ang lahat. Biglang dumating ang kanilang mga magulang. Natulala sila sa nakitang malaking butas. Kaya, para hindi mabunyag ang kanyang kapangyarihan, nakaisip ng magandang paraan ang bidang lalaki. Tama, sumugal tayo. Itay, inay. Ginawa to ng taong yun. Tumalon ka. Nagkataon lang na dumaan siya dito. At pinakita sa atin ang isang finishing move. Sige, Kayen, pagbigyan na natin. Nakikitang masaya at lumalaki ang anak na babae araw-araw. Hindi maiwasang banggitin ng ama ang balita tungkol sa prinsesa. May mga bulong-bulungan na biglang nagsuot ng kwintas na parang sa alipin ng prinsesa. Noong una, inakala ng lahat na isa lamang itong kakaibang estilo ng pananamit. Ngunit, unti-unting naging kakaiba ang mga chismis. Kaya nitong mga nakaraang taon, bihirang lumabas ang prinsesa. Kung wala ang pakikialam niya, naisip ng bidang lalaki, sa wakas ay matutupad ko na ang pangarap kong manatili sa bahay. Habang naghahanda siyang umalis ng tahimik, biglang iminungkahi ng ama na pumunta ang bidang lalaki sa kabisera para mag-aral. Nang marinig ito, natigilan ng bidang lalaki. Ito pala ay utos ng hari. Marahil dahil sa nakaraang pagpapatrolya, nagustuhan ng prinsesa ang bidang lalaki. Kaya, hiniling niya sa hari na ipatawag ang bidang lalaki. Bukod pa rito, umaasa rin ang prinsipe na maging kaibigan niya ang bidang lalaki. Hindi pinansin ang mukhang natatay ng bidang lalaki. Pinayuhan ng ama ang bidang lalaki. Samantalahin ang pagkakataong ito para mapalawak ang kaalaman. Kahit medyo napipilitan, pumayag pa rin ang bidang lalaki. At para mabuhay siya ng maayos, hinayaan ng ama na pumili ang bidang lalaki ng isang tagapaglingkod na sasama sa kanya. Nang mabanggit ito, ang unang naisip ng bidang lalaki ay ang babaeng lawa. Ngunit naisip ang kanyang magulong pag-uugali, agad niyang binawi ang naisip.
Sino yan? Ako. Ako. Sandali, nakikinig ka sa usapan namin. 3 beses na pagkain sa isang araw kasama ang pagtulog na magkasama. Para maalagan si Haruto, gagawin ko ang lahat. May karanasan din ako sa pagpapalit ng lampin. Tiwala ako sa aking kakayahan. Hindi, medyo. Bakit? Akala ko walang magsasama ng mga magulang. Sige, may 3 buwan pa bago magsimula ang klase. Magdesisyon tayo bago yun. Opo,